Tahimik, mas ligtas, o mas kontrolado? Sa hinaharap, ipinatupad ang proyekto ng gobyerno. Voice Peace. Lahat ng mamamayan ay kailangang magpakabit ng chip sa lalamunan. Ang purpose daw, para maiwasan ang fake news at kasinungalingan. Kapag nagsinungaling ka, mawawala ang boses mo ng ilang oras. Si Lara, isang guro, ay natuwa noong una. Tahimik ang mga klase, disiplinado ang mga estudyante. Pero isang araw, habang nagtuturo ng kasaysayan, bigla siyang nawalan ng boses, kahit totoo ang sinasabi niya. Ulit-ulit itong nangyari, tuwing nagkwekwento siya ng mga kontrobersyal na bahagi ng kasaysayan. Pinuntahan niya ang health center. Sabi ng nurse, bag lang yan. Pero may nakita siyang confidential file, subject flag for subversive speech. Naintindihan niyang hindi ito simpleng bag. Kontrolado ng gobyerno ang chip. May algorithm na nagtatanggal ng boses kapag hindi aligned sa narrative. Nagsimula siyang mag-post online gamit ang isang anonymous account. Tumugol ang maraming tao. Marami rin palang nawalan ng boses. Nagplano sila ng silent protest. Pero noong araw ng pagtitipon, habang may hawak siyang placard na, "Magsalita ka," nilapitan siya ng isang lalaki. Sumenyas ito, "Tahimik ka na lang." Mula noon, wala nang nakarinig kay Lara. Bumalik siya sa school bilang tagasulat sa pisara. Wala na siyang tinig. Pati mga estudyante niya, tahimik. Lahat, tahimik. At sa taas ng flagpole ng paaralan, isang bagong slogan, "Peace in Silence."